Isipin ninyo, mga kapuso, isang dalagita mula sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Ang pangalan niya, Sara Balabagan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilyang Muslim, kung saan ang bawat araw ay isang pakikibaka. Sa kanilang komunidad, ang mga pangarap ay kasing taas ng langit, pero ang katotohanan ay madalas na nakatapak sa lupa. Bata pa lang si Sara, mulat na siya sa hirap ng buhay. Nakikita niya ang pagsisikap ng kanyang mga magulang para lang may maihain sa kanilang hapagkainan. Ang ganitong kalagayan ang nagtulak sa kanya na mangarap hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong pamilya. Gusto niyang bigyan sila ng mas magandang bukas, isang buhay na hindi na nila kailangan pang alalahanin ang susunod na kakainin. Ang pangarap na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin ang isang malaking desisyon. Sa murang edad, naisip niyang ang tanging paraan para makatakas sa kahirapan ay ang mangibang bansa. Narinig niya ang mga kuwento ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa Middle East, mga OFW na nakakapagpadala ng malaking pera at nakakapagtayo ng magagandang bahay. Para kay Sara, ito ang sagot sa kanilang mga problema. Nagpasya siyang sundan ang landas na ito, kahit pa nangangahulugan ito na kailangan niyang iwan ang kanyang pamilya at ang lupang kanyang sinilangan. Ang pagiging isang Overseas Filipino Worker o OFW ay naging isang beacon of hope, isang pangako ng mas maginhawang buhay na handa niyang sunggaban. Pero may isang malaking hadlang ang kanyang edad. Ayon sa batas, kailangan ay nasa tamang edad ka para makapagtrabaho sa ibang bansa. Si Sara, sa katotohanan, ay 14 anyos pa lamang noon. Pero dahil sa desperasyon at sa tulong ng isang illegal recruiter, nagawa niyang magkaroon ng pasaporte na nagsasabing siya ay 28 taong gulang na. Isipin niyo na lang ang bigat niyon. Isang bata na nagpapanggap na matanda, dala-dala ang isang kasinungalingan para lang makamit ang isang pangarap. Sakay ng eroplano patungong United Arab Emirates noong 1974, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Inisip niya ang magandang bahay para sa kanyang pamilya at ang masaganang buhay na naghihintay sa kanya. Ang kanyang destinasyon ay ang lungsod ng Al Ain sa UAE, kung saan siya ay magtatrabaho bilang isang domestic helper. Para sa isang batang hindi pa lubos na naiintindihan ng mundo, ang lahat ay bago at nakakapanabik. Ngunit sa likod ng excitement, mayroon ding takot at pangamba. Malayo sa pamilya, sa isang kulturang ibang-iba sa kanyang kinalakihan. Ang tanging baon niya ay ang mga pangarap na nais niyang matupad. Hindi niya alam na ang paglipad niyang iyon patungo sa pag-asa ay magiging simula pala ng isang bangungot na susubok sa kanyang katatagan, pananampalataya at sa tibay ng kanyang pagkatao. Ang pasaporteng may pekeng edad ay hindi lang pala papel, kundi isang pasanin na magdadala sa kanya sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Pagdating ni Sara sa UAE, ang mga pangarap na kanyang binuo ay unti-unting gumuho. Ang inakala niyang magiging mabait na amo si Al-Balushi ay nagpakita ng ibang pag-uugali. Sa loob ng bahay na dapat sanay kanyang lugar ng trabaho, naranasan niya ang pang-abuso. Ang mga araw ay naging puno ng takot. At isang gabi noong Hulyo, 1974, ang takot na iyon ay nauwi sa isang trahedya. Sinubukan siyang gahasain ng kanyang amo. Sa pagnanais na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang puri, nagawa niyang makahanap ng patalim at nasaksak niya ito na naging sanhi ng pagkamatay nito. Isang kilos ng pagtatanggol sa sarili, isang desperadong sigaw para sa kaligtasan, pero sa mata ng batas ng ibang bansa, ito ay isang krimen. Ang sumunod na mga pangyayari ay parang isang masamang panaginip. Si Sara, na isang bata pa lamang, ay inaresto at inakusahan ng pagpatay. Dinala siya sa isang kulungan sa isang banyagang lupain kung saan hindi niya maintindihan ang lengguwahe at wala siyang kakampi. Noong una, hinatulan siya ng korte ng 7 taong pagkakakulong. Ngunit nang umapela ang pamilya ng kanyang amo, ang kaso ay muling binuksan. Ang mas nakakagulat, binaligtad ng Sharia Court ang desisyon. Si Sara ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Kasabay nito, inutusan din siyang magbayad ng blood money sa pamilya ng napatay, pero siya rin ay hinatulan na paluin ng 100 beses sa publiko dahil sa pagkakaroon ng illegal sexual relations. Nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang sinapit, nagising ang damdamin ng buong mundo. Ang kuwento ni Sara ay naging simbolo ng kalbaryo ng maraming OFW na naaabuso sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, nagsagawa ng mga rally at prayer vigil. Mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga kilalang personalidad,
lahat ay nanawagan para sa kanyang kaligtasan. Ang sigaw na Save Sarah ay umalingaw-ngaw hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang parte ng mundo. Ang international pressure sa tulong ng Philippine government at ng iba't ibang human rights groups ay naging malaking puwersa para ipaglaban ang kanyang buhay. Ang kaso niya ay nagbukas ng mata ng marami sa mga panganib na kinakaharap ng ating mga bagong bayani. Sa gitna ng malawakang suporta at diplomatikong negosasyon, nagkaroon ng liwanag. Ang Sultan ng UAE na si Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan ay nakialam sa kaso. Pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap at sa tulong na rin ng isang Pilipinong negosyante na nag-ambag para sa blood money, ang hatol na kamatayan ay ibinaba. Pinalitan ito ng isang taong pagkakakulong at 100 lashes, na kalaunan ay hindi na rin itinuloy. Matapos ang halos 2 taon ng pakikipaglaban sa korte at sa takot, noong Agosto 1, 1976, si Sara Balabagan ay nakalaya. Ang kanyang paglabas sa kulungan ay hindi lang tagumpay niya, kundi tagumpay ng bawat Pilipinong nanalangin at kumilos para sa kanya. Ang kanyang kuwento ay isang patunay na sa gitna ng kadiliman, may pag-asang sisikat. Ang pag-uwi ni Sara sa Pilipinas ay parang eksena sa isang pelikula. Sinalubong siya sa airport ng daan-daang tao, mga media, mga taga-suporta at ang kanyang pamilyang sabik na siyang mayakap. Hindi na siyang simpleng dalagitang umalis ng bansa na puno ng pangarap. Bumalik siya bilang isang simbolo ng katapangan, isang bayani sa mata ng marami. Ang kanyang ngiti, kahit may bahid pa rin ng pinagdaanan, ay nagbigay ng inspirasyon. Bigla, ang pangalang Sara Balabagan ay naging bukang bibig ng lahat. Ang kanyang kuwento ay isinapelikula at siya mismo ay naging instant celebrity. Ang atensyon na natanggap niya ay napakalaki, isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Dahil sa kanyang kasikatan, pinasok niya ang mundo ng showbiz. Nagkaroon siya ng isang album na pinamagatang Silent Witness, kung saan ang kanyang mga awitin ay naglalaman ng kanyang mga karanasan at damdamin. Ang kanyang boses na dating ginamit para humingi ng tulong ay ginamit na ngayon para magbigay ng pag-asa sa pamamagitan ng musika. Naging laman siya ng mga TV show at magazine, at ang kanyang buhay ay naging isang open book. Para sa publiko, siya ang batang nagtagumpay laban sa isang malaking pagsubok. Ngunit sa likod ng mga kamera at ng entablado, si Sarah ay isang dalagang sinusubukang buuin muli ang kanyang buhay at hanapin ang kanyang lugar sa mundong biglang nagbago. Subalit, ang buhay sa showbiz ay hindi rin naging madali. Ang biglaang kasikatan ay may kasamang pressure at mga bagong hamon. Habang sinusubukan niyang mag-adjust sa kanyang bagong buhay, naharap siya sa mga intriga at issue na kaakibat ng pagiging isang public figure. Ang atensyon ng publiko ay maaring maging isang biyaya, ngunit maaari rin itong maging isang pasanin. Para kay Sara na dumaan sa isang matinding trauma, ang pagiging sentro ng atensyon ay isang panibagong uri ng pakikibaka. Kailangan niyang matutunang i-navigate ang komplikadong mundo ng kasikatan habang pinaghihilom pa ang mga sugat ng nakaraan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Ginamit niya ang kanyang platform para maging boses ng mga OFW. Sa kanyang mga interview at public appearance, palagi niyang ipinapaala sa lahat ang kahalagahan ng pagprotekta sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Naging advocate siya para sa mga karapatan ng mga migrant worker. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lang tungkol sa pagsisimula ng bagong buhay para sa kanyang sarili. Ito ay naging isang misyon para siguruhing walang ibang Pilipino ang makakaranas ng kalbaryong kanyang pinagdaanan. Mula sa isang biktima, siya ay naging isang tagapagtanggol, isang tunay na bayani hindi lang sa pagbabalik, kundi sa patuloy na pakikipaglaban. Habang unti-unting lumilipas ang ingay ng showbiz, sinimula ni Sara na tahakin ang isang mas personal na landas. Ang mga susunod na kabanata ng kanyang buhay ay tungkol sa paghahanap ng tunay na pag-ibig, pagpapalalim ng kanyang pananampalataya at pagbuo ng sarili niyang pamilya. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang iba't ibang tao at pumasok sa mga relasyon na humubog sa kanya. Nagkaroon siya ng mga anak na naging sentro ng kanyang mundo. Ang pagiging isang ina ang nagbigay sa kanya ng bagong layunin at kahulugan sa buhay. Ang dating dalagitang nangangarap para sa kanyang mga magulang ay isa na ngayong ina na nangangarap para sa kanyang mga anak. Isang malaking pagbabago sa buhay ni Sara ang kanyang spiritual journey.
Mula sa pagiging isang Muslim, niyakap niya ang pananampalatayang Kristiyano. Ang desisyong ito ay hindi naging madali at may kasamang mga pagsubok, lalo na sa kanyang relasyon sa kanyang pamilya at komunidad. Ngunit para kay Sarah, ang pagbabagong ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang paghilom at paghahanap ng kapayapaan. Sa kanyang bagong pananampalataya, natagpuan niya ang lakas upang harapin ang mga anino ng nakaraan at magpatawad. Naging aktibo siya sa simbahan, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang testimony, ang kanyang kuwento ng pagsubok at pagtatagumpay, para magbigay inspirasyon sa iba. Sa paglipas ng panahon, natagpuan din niya ang isang matatag na pag-ibig. Ikinasal siya at bumuo ng isang pamilya na kanyang itinuturing na pinakamalaking biyaya. Ang kanyang buhay ay naging mas pribado, malayo sa glare ng media. Pinili niyang mamuhay ng simple kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ang mga karanasan niya sa Middle East, ang kasikatan at ang mga pagsubok ay nagturo sa kanya na pahalagahan ang mga bagay na tunay na importante, ang pamilya, pananampalataya at kapayapaan ng kalooban. Naging isang may bahay at ina, isang papel na kanyang ginagampanan ng buong puso at may malaking pasasalamat. Ngayon, si Sarah Balabagan ay patuloy na namumuhay bilang isang inspirasyon, hindi na dahil sa trahedyang kanyang pinagdaanan, kundi dahil sa buhay na kanyang binuo pagkatapos nito. Ang kanyang kuwento ay hindi na lang tungkol sa isang OFW na nakaligtas sa kamatayan. Ito ay kuwento na ngayon ng isang babaeng nagmahal, naging ina, nagbago ng pananampalataya at natagpuan ang kaligayahan sa kabila ng lahat. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang buhay ay binubuo ng maraming kabanata. At kahit gaano pa kadilim ang isa, laging may pagkakataon na magsulat ng bago at mas magandang kuwento sa mga susunod na pahina. Ang kuwento ni Sarah Balabagan ay higit pa sa isang nakakaantig na drama. Ito ay isang salamin ng katotohanan para sa milyon-milyong Pilipinong nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ang kanyang karanasan ay isang malakas na paalala sa atin tungkol sa mga panganib at pang-abusong maaring harapin ng ating mga OFW. Ipinakita nito na sa likod ng mga dolyar na kanilang ipinapadala at ng mga balikbayan box na ating tinatanggap, may mga kuwento ng sakripisyo, pangungulila at kung minsan matinding pagdurusa. Ang aral ni Sarah ay isang panawagan para sa mas mahigpit na proteksyon at suporta para sa ating mga bagong bayani, mula sa gobyerno hanggang sa bawat isa sa atin. Ang kanyang laban ay nagturo rin sa atin ng kapangyarihan ng pagkaisa. Noong siya ay nasa bingit ng kamatayan, ang buong bansa at maging ang buong mundo ay kumilos. Ang mga rally, dasal at ang international pressure ay nagpakita na kapag tayo ay nagsama-sama para sa isang layunin, mayroon tayong magagawa. Ipinakita nito na ang boses ng ordinaryong mamamayan ay may bigat at kayang baguhin ang takbo ng tadhana. Ang tagumpay ni Sarah ay tagumpay nating lahat. Ito ay isang aral na hindi natin dapat kalimutan na sa bawat OFW na nangangailangan ng tulong, tayo ang kanilang pag-asa. Ang pagtulong sa kapwa Pilipino ay hindi opsyon, kundi isang responsibilidad. Higit sa lahat, ang buhay ni Sarah ay isang testamento sa di matatawarang tapang at katatagan ng isang tao. Isipin ninyo, isang bata na hinarap ang kamatayan ng mag-isa sa isang banyagang lupain, ngunit hindi sumuko. Lumaban siya para sa kanyang buhay at para sa kanyang katotohanan. At kahit matapos ang lahat ng iyon, nagawa niyang bumangon, magpatawad, at bumuo ng isang magandang buhay. Ang kanyang kuwento ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng dumadaan sa matinding pagsubok. Ipinapaalala nito sa atin na kahit gaano pa kadilim ang sitwasyon, laging may liwanag sa dulo. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito. Kaya sa susunod na makakarinig tayo ng kuwento ng isang OFW, alalahanin natin si Sarah Balabagan. Ang kanyang buhay ay isang bukas na aklat ng mga aral tungkol sa pangarap, sakripisyo, tapang, pagkakaisa at walang hanggang pag-asa. Ito ay isang paalala na suportahan natin ang ating mga kababayan sa ibang bansa, pakinggan ang kanilang mga kuwento at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Dahil ang bawat OFW ay may dalang pangarap at tungkulin nating siguruhin na ang mga pangarap na iyon ay hindi maging isang bangungot. Ang kuwento ni Sarah ay kuwento nating lahat, isang kuwento ng pusong Pilipinong hindi sumusuko at laging bumabangon.